Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bago tumulak pa Singapore kahapon, inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nababahala siya sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang bago rito, pero may isa siyang ikinababahala. There are sometimes fishing bans because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. May 15 nang unang ilabas ng China ang plano nitong hulihin ng mga trespassers o manghihimasok sa karagatang sakop ng kanilang teritoryo simula sa Hunyo. Pero git ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito basta wala naman daw ginagawang masama. Inalmahan din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sabay giit na Pilipinas pangaraw ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Gayunman, nananatili raw bukas ang kanilang pinto para makipagdialogo sa atin. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales na manghuhuli na ng mga dayuhang mangingisda ang China. Katunayan, nabawasan pa nga raw ang mga barko nila na umaaligid sa Panatag Shoal. Mula sa 55 barko ng Chinese Militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, 19 na Chinese vessels na lamang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Hindi na rin daw nakikita ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Panatag Shoal. Pero sa buong West Philippine Sea, may 122 Chinese vessels pa rin na umaaligid. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda dahil mas paiigtingin din daw nila ang pagpapatrolya sa laot. Muli namang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang pulisiya ng China. As far as our country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Bicol Award has identified Bajo de Mosilog as a traditional fishing ground, not just for Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen. Hindi dapat ikabahala ang bagong regulasyon ng China na arestuhin ang mga papasok ng mga dayuhan sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na layon lang ng hakbang na ito na magkaroon ng kaayusan sa lugar. Wala rin umanong dapat ikatakot ang mga individual o grupo kung wala naman silang ipapakitang iligal na pag-ugali o hakbang. Nagpapalala ng sitwasyon ang bantang paghuli ng China sa umano'y trespasser sa South China Sea ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, tila hindi seryoso ang China sa pagpapatupad nito ng fishing ban, partikular na sa West Philippine Sea batay sa mga datos ng Philippine Coast Guard. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa banta ng Beijing na iditine ang mga umano'y trespasser sa South China Sea. Ito ay sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea na inaangkin ng China kabilang na ang bahagi ng karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Ngunit pagdating sa usapin ng fishing ban na ipinatutupad ng China sa South China Sea, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na ito bago. Well, it's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new. There are sometimes fishing bans because it's the season. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, kung seryoso talaga ang China sa pagpapatupad ng fishing ban ay pinalakas nito ang kanilang pwersa sa disputed waters. Paliwanag ni PCG for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, madalas ay nasa 4 na Chinese Coast Guard vessels ang nakabantay sa Bajo de Masinloc. Ngunit ngayon ay 2 na lang sa kabila ng pagsususpindi nito ng pangingisda sa naturang karagatan.
kung seryoso talaga ang China mag-enforce ng fishing ban at ng kanilang upcoming regulation, they should have beefed up, no, or boost additional number of Coast Guard vessels na deploy dito. Pero ang sabi ko pa nga, no, in an average, no, the number of Coast Guard vessels that are deployed in Bajo de Masinloc are 4 vessels. Pero ngayon, 2 lamang. Upang igit naman ang karapatan ng mga Pilipinong mamalaot sa teritoryo nito, sama-samang mangingisda sa West Philippine Sea ngayong araw ang isang grupo ng mga mamalakaya. China is out of tune, out of step, out of their minds. Wala sa katinuan ang bagong anunsyo ng China na fishing ban sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, anumang hakbang na ginagawa ng China ay maituturing na iligal at labag sa international law. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin aniya ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ito at isang uri ng provocation. Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. Ayon sa Philippine Navy, empty threat at bahagi lamang ang mga ganitong uri ng panlilinlang ng China ng kanilang ginagamit na estratehiya laban sa West Philippine Sea. Mula 2021, nang unang ipairal ang fishing ban, wala namang nahuli ang China na mga mangingisdang Pilipino o kahit sa mga karatig bansa. The pronouncement started in 2021 when the law was passed. And each year there is a pronouncement. I have not come across any report that it was implemented. Yes, I have not come across any report of not only Filipino fishermen but also other maritime ASEAN fishermen like coming from Indonesia, Malaysia, or Vietnam. Nakahanda naman ang Philippine Navy kasama ang buong sandataang lakas ng bansa na ipagtanggol ang ating mga kababayang mangingisda kung sakaling ituloy man ng China ang panghuhuli at pagkulong sa mga tinagurian nilang trespassers. Tiniyak din ito na nasa likod lamang sila ng mga mangingisda at hinikayat ang mga ito na magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea. Yes, sa ating mga kababayan na nangingisda, lalong-lalo sa Bajo de Masinloc, I would like to say that the Philippine Navy and the entire armed forces is fully supportive of your actions, of your livelihood, which has been a traditional source of income. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Hindi dapat ikabahala ang bagong regulasyon ng China na arestuhin ang mga papasok na mga dayuhan sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na layon lang ng hakbang na ito na magkaroon ng kaayusan sa lugar. Wala rin umanong dapat ikatakot ang mga individual o grupo kung wala naman silang ipapakitang iligal na pag-ugali o hakbang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.